Maayong adlaw sa atong mga kaubanan sa Bislig City Water District, and please accept my congratulations on the celebration of your 45th anniversary. I am occasionally invited to deliver a message during anniversary celebration, some to give a message or congratulatory remarks, but this time the request is for a virtual talk regarding public service values in time of adversity. I was hoping to see a statement of core values in your website, and I found none. Instead, I found your mission statement, which mentioned commitment, customer satisfaction, moral and ethical values in providing quality of service to the water concessionaires in this lake. I can only surmise that these are the principles or set of values shared among the officials and employees of the Snake City Water District in pursuing your vision for stable water district and providing quality service and sustainable water supply in the community. I am interested to know the values espoused by DCWD because this is my starting point in talking about public service values in times of adversity. When we talk about public service values, we talk about organizational culture or philosophies that are deeply rooted in our own values, those that we share among our colleagues within the agency. These values binds us all together and make us stand strong amidst any form of adversity. During this time of uncertainty, our values are challenged and we're all tested to the limits, whether we behave in the same manner, with or without the pandemic, whether we pursue excellence during normal situation or otherwise. It all comes down to our moral and ethical foundation, our beliefs, our personal value system. We saw how the pandemic has changed the way we do business in the government, and we observed that however difficult at first was, our leaders steered the organization towards the new normal, doing things electronically, virtually, online, especially in terms of frontline service delivery. And this goes to show that regardless of the challenges we're facing, we cannot afford to be complacent and that we are not excused from providing excellent service because of the restrictions brought about by community quarantine classifications. Me personally, I have even experienced how my tasks seem to become more complex, and it seemed like the enormity has doubled or even tripled compared to the pre-COVID times. The online or digital form of communication and delivery of public service aggravated by the social distancing requirements that burned bridges we took years of building, keeping us all apart physically and socially. Things are just getting more and more unconventional, that we are having difficulties adapting to this new normal. And during this time when we are faced with a difficult situation, we just perform our tasks for the sake of getting it done. So oftentimes, excellence can be difficult to achieve, especially when we ourselves are dealing with our personal battles, keeping ourselves and our families safe from COVID-19. When we are also struggling to cope with emotional and social dilemma because we miss the things we normally do, like conversing with people without the face mask and face shields on, or traveling somewhere, unwind or visit the family and friends. Essentially, these things affect the way we behave, the way we do our job, or the way we treat or deal with our customers. In situations like this, we call to mind our own values and ask what is our purpose. Kung makinaunsa man ang sitwasyon, kung resulta o balanse, rationalize sa mga panghitabo, we go back to what our purpose is. I am sure that whatever our purpose, the same must have been deeply rooted in our values, those that we hold dear in our life. Is it family? Is it work? Is it God? In our relationship with Him. So when we have a clear sense of purpose,
then we know that what our values are. As public servants, do we value our work? If so, do we give importance to our customers and empathize with them? When a customer comes to BCWD to seek for assistance or to complain about water supply, do we for a moment try to think how best we can help? Given that just like us, they're also dealing with the pandemic. Even in the simplest tasks that we are required to perform, if we do it with the fullest intention of serving or helping, if we do it with an extra mile, whether we fail or succeed in achieving the purpose for which we did our best, the fact remains that we are demonstrating excellence. In this most challenging time, doing our best, the performance of our job comes not only with such ardent passion, but it is coupled with compassion and a heightened sense of accountability and responsibility because our customers expect more from us. This is a time when people easily get frustrated due to the absence of conventional interface that they normally experience when transacting in any government office. I think excellence in this time of pandemic means putting ourselves in the shoes of our customers so we could better understand them and deliver the required services according to their needs. So we should strive to reach out, whether it be in a conventional or technological way or modern way. We are duty bound not only to implement the programs of the organization but also to make sure that our processes are more responsive to the needs of our client. So the pandemic should not be an excuse for everyone, but rather a compelling reasons for us to do our best yet. So on another note, allow me to say that nobody has the right to claim excellence if it's not backed up with total integrity. Excellence without integrity is no excellence. These values of integrity expands with many other virtues like temperance, accountability, responsibility, among others. During this time, these are situations that invite violations as others may also be doing. And sometimes you just lack the courage to confront or report breaches or violations. It is easy for us to profess our integrity without realizing our failure to express our thoughts over something we believe is ethically repugnant or fear people will get us back at us. So we have the moral responsibility as government officials and employees, and we should muster the courage to expect and withstand the repercussions that may ensue whenever we do the right thing. This is very difficult, knowing the dynamics and politics in the organization. We have to deal with insurmountable challenges of organizational culture where circumventing or bending rules are being justified. So our ability to withstand pressures, adversities, or contradictions is strengthened if we have a clear sense of what is right and wrong. And most importantly, if we put so much strength and ability in the grace and mercy of God Almighty. So the journey towards integrity and excellence is not always easy. But if we put God at the center of our vision and mission, if we entrust all our efforts to God by doing it with Him and for Him, only then everything will come with the greatest sense of meaning. Our faith and fear in God are our greatest anchor through which we pursue our mission, providing excellent service to the public. I congratulate BCWD for its continued enthusiasm and commitment to provide excellent service to its customers. May the core values shared among the BCWD men and women be an impetus to serve as your springboard for achieving and sustaining your mission to develop and improve potable water supply and facilities to all Bisligana. Again, congratulations on your 45th anniversary. Good day and God bless everyone. Thank you.
Mayong buntag sa tanan nato nga mga konsesyonaryo sa Bislig City Water District kon BCWD. Ang BCWD naga-celebrate karon sa iyahang ika-45 anyos nga anibersaryo. Kung atong madumduman, nahimugso ang BCWD o kanhi BWD kadtong May 19, 1976. So, usa kita ka government-owned and controlled corporation. Diin ang atong mandato mao ang provide og level 3 water supply system, meaning to say kanang potable water nga pwedeng mainom sa ato ang mga konsesyonaryo within the city of Bislig. Ipasabot apil ang tanang kabarangayan nga aniya nahisakop sa syudad sa Bislig. Sa among kabahin sa BCWD nasayod kami nga sa milabay nga mga katuigan daghan kaming kakulangan sa mga konsesyonaryo. Apan gusto lang namong ipaabot sa tanan nga wala pud kami magpabaya og naningkamot gayud kami bisan pa sa kagamay sa kita sa BCWD among gipaningkamutan nga ma-maximize ang maong kita para mapa-improve nato ang atong system. Kung atong tan-awon, ang BCWD walay subsidy or subsidiya gikan sa national or sa local nga government. Ang kita nato gikan sa atong mga konsesyonaryo nga water bill, maura sab ang atong kita nga para maura pud ang atong kwarta nga para mapadayon nato ang pagserbisyo sa mga katawhan sa Bislig. Despite ni ani nga mga kakulangan, ang BCWD naningkamot nga mapahiluna ang ato ang short term o medium term plans nga mga proyekto samtang nagahimo kita sa ato ang long term plan. Kung inyong makita mga konsesyonaryo nato sa Bislig, aduna na kita mga water treatment plants nga napahiluna diha sa San Antonio nato nga mga water sources ug sa Sian nga water sources. Nga bisan pa og kusog ang ulan, ang mao nga mga treatment plants maka-operate ug maka-supply og tubig dinhi sa barangay Mangagoy, Tabon ug apil na didto sa Maharlika down sa poblasyon Tukumawas. Although limited pa kini siya sa pagkakaron kay limitado raman ang ato ang pundo, duganganan pa kana siya mga treatment plants. Apan among gipaniguro uban sa duha ka deep well nga atong nahipahiluna diha sa barangay Tabon nga during sa kusog nga ulan diin ang tanang mga water sources nato diri nga surface og spring, mga rivers ug mga creeks diri sa syudad sa Bislig, mga lubog, ang kining mga nahiasoy nga mga sources nato nga dunay treatment plants ug ang deep well mao kini ang makalahutay pag-supply og tubig nga kinahanglan sa atong mga konsesyonaryo. Although kulang pa kini sa ako nang ginaingon, apan ato pong gipahiluna ang ato ang long-term plan, diin mao kini nga atong gitawag nga usa ka mega project nga mokantidad kini more or less 882 million pesos. Diin ato kaning implementar sulod sa mosunod nga mga napulo ka tuig. Ingon ni ana kalisod ang pag-implementar sa mga water projects tungod kay atong sakop ni ani nga mao nga dako nga proyekto. Atong pulihan ang tanan nga mga main line o distribution lines sa tanang barangay nga atong sakop. Pulihan kini nato aron maminus-minusan ang mga usik, mga leakings o mas mobintaha, mas ma-improve nato ang atong serbisyo sa ato ang mga konsesyonaryo. Dugay kini pagpuli kay kung atong tan-awon, madako kani nga trabaho. Ato usab pagabutangan og bulk water supply ang ato ang area nga coverage labi na diri dapit sa poblasyon diin maoy kanunay ma-deprive sa supply sa tubig. So dunay nahitabo karon nga ongoing nato nga project with the National Economic and Development Authority kung NEDA. Aduna na kita sa final stage sa paghimo sa feasibility study. Diin hopefully atong gina-target with NEDA nga katapusan karong tuiga or early next year maipabiling na kini maong proyekto sa bulk water supply ug sewage management facilities establishment. So kung akong dungagan nga dili man lang ang mandato sa water district mao ang pag-supply sa potable water sa tanang konsesyonaryo, kundi ang tanang tubig nga among gisupply sa tanang konsesyonaryo amo pud kanang kuhaon pagbalik katong mga ginamit nga tubig ug amo kanang i-treat, i-recycle bago ilabay dito sa environment or sa mga kasubaan or mga creeks. So inana kadako ang challenge sa water district
o kami naningkamot nga mapahiluna ang tanan nga mga proyekto aron nga matagan og eksaktong serbisyo ang among mga konsesyonaryo. Nagpasalamat usab kami kaninyong tanan, ilabi na sa ato ang lokal nga kagamhanan, ang ato ang mayor sa full nga support nga gihatag niya sa water district, sa atong mga konsihal, atong mga barangay captains, o sa atong mga partners sa private o mga nagkalain-lain nga mga public nga offices. Salamat sa inyong tanang suporta. Ilabi na gayod sa konsesyonaryo kay nasayod kami. Kung wala ang atong mga konsesyonaryo, wala usab ang water district. So salamat kay sa inyong tanan. Apan gusto lang usab na kong ipahibalo sa tanan nga ang kalubog sa tubig o during sa kusog nga mga ulan, labi na sa dunay kalamidad, ug ang kanihit sa tubig during sa tag-as nga tig-init, epekto lamang kini sa pagkawala sa atong mga kakahuyan sa atong watersheds. O coupled usab kini o ingnon ta na lamang misamot kini tungod usab sa sobra nga kainit sa atong kalibutan, sa atong environment. Ingon pa, hindi tayo nag-iisa kay ang problema sa potable water is global. Tanang mga nasod, tanang mga countries, tanang nga mga siyudad, mga barangay, padulong gayud kita sa kalisod sa supply sa tubig tungod sa pagkadaot sa atong environment. Mao na nga akong giauhag ang ato ang mga constituents sa siyudad sa Bislig. Nakig-partner man kami sa LGU Bislig, sa DNR, sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno ug mga kapitan nga concern, mga barangay captains, ug sa mga private nga mga sector, labi na sa mga eskwelahan, sa ug sa nagkalain-lain nga mga organizations nga ni-participate para sa ato ang advokasya para atong ibalik ang ato ang kinaiyahan, ang atong watershed sa iyahang original nga kondisyon. Kay musugot kitag sa dili, samtang dili mabalik ang kakahuyan sa ato ang mga watersheds, specifically sa Sian watershed which is undergoing a severe denudation, maglisod gayud kita sa atong supply gikan ni adto nga mga sources. Bintaha na lang kining San Antonio watershed kay 14 years ago nagtinabangay kita, ang ato ang mga lideres sa lokal ug ang ato ang mga kapitan, nagtinabangay kita apil ang private sector atong naibalik ang San Antonio watershed sa iyahang kondisyon pinagi sa pagtanom o pagprotektar ni ani. Although hindi dili man 100%, apan nakaingon kita nga ang atong kahago, ang atong paningkamutan sa nilabay nga mga 14 ka tuig na nibunga na kay during adtong nahitabo nga krisis sa 2019 kung atong makita ang San Antonio watershed mao'y nakalahutay pag-supply sa tubig dinhing padulong sa mga gohitabon o gigamit pud nato didto sa poblasyon pinagi sa pag-delivery. So ingon ni ana ka importante ang atong watershed, ang atong Sian watershed during atong time sa 2019 nga the worst water crisis that ever hit Bislig City, that ever hit Mindanao, nya kita ang pinakaapektado ang siyudad sa Bislig. Ang ato ang Sian watershed mao'y practically ni hubas. Ang Sian watershed kung atong tan-awon, ikaduha nga pinakadako nga surface source sa tubig sa siyudad sa Bislig. Ikaduha siya sa Bislig River. Apan tungod sa kainit nga panahon nga niabot og hapit 8 ka bulan ug sobra kainit, tapos wala na siya ikakahuyan, nangaupaw na siya, mao gayud nga nahitabo nga ni suffer gayud ang mga Bisliganon, ilabi na ang taga-poblasyon o kumawas nga area, sila gayud ang most affected atong panahona. So ang atong proyekto karon mag take off late this year or early next year. Aduna kana siya bag-ong source sa tubig nga atong i-develop para makadugang padulong sa poblasyon nga area o sa kumawas. O manghinaot kami nga bisan pa sa kalisod sa panudlanan sa water district kay wala man kitay subsidy sa national or sa lokal, manghinaot kami nga ang ato ang mga konsesyonaryo makasabot o magpadayon sa ilang pagsabot o pagsuporta sa water district kay ang Bislig City Water District may exist kita para sa inyo ha. Kung wala ang inyong suporta, dili na kami maka-exist tungod kay
wala na may amo ang purpose kung unsa pay amo ang puy-an kung wala na ang katawhan nga magpadayon pagsuporta sa water district. Ang amuang ginalantaw sa Bislig City Water District isip usa ka gobyerno nga ahensya sa patubig nga gisaligan sa national government nga ma-provide og potable water ang mga Bisliganon sa pinakamubo nga balayronon kay nasayod kami sa kalisod sa panahon nga kasagaran kanato dili maka-afford niya ng medyo mahal nga patubig kung aduna man apan kinahanglan usab atong pananaon ang majority sa katawhan nga kana lang maka-afford usab sila. So mao na ang pinakadako nga challenge unsa na mo pagbalanse nga ma-improve ang ato ang serbisyo bisan pa sa kakulangan sa pinansyal nga panginahanglan ug unsaon sab namo nga ang presyo sa tubig kada kubiko adto sa level diin affordable sa mga masa. Og baliko nako atong iampo sa Ginoo nga hinaut unta nga giyahan ang tanan nga mga empleyado usab sa water district apil ang mga board of directors ug giyahan usab ang atong mga konsesyonaryo sa hiniusang pagpaningkamot para mapabadayon nato ang atong serbisyo sa patubig sa entero siyudad sa Bislig. So happy 45th anniversary sa Bislig City Water District. Daghang salamat.